So okay guys, 9:42 na ng gabi dito. So pasok sa ganitong oras, pag weekdays, pasok na lahat ng calories ko. So ngayon pasok na lahat ng macros ko at calories ko. Tapos ito, matutulog na tayo. So hihiga na tayo mamaya-maya past 10 ng mga 10. So tatapusin lang natin tong vlog na to. Tapos boom. Ano na? Recover na. So napaka-importante na yung recovery. So sa mga nagsasabi ng kulang ang tulog nila, kung kulang ang tulog nyo, yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta, itulog nyo na lang. I-train nyo yung sarili nyo na itulog nyo na lang. So kung may habit kayo na palagi kayo nag-cellphone at nag-i-scroll, bigay nyo lahat ng focus nyo para mabitawan nyo yung habit na yun at mapalitan nyo ng dagdag oras na tulog na lang. Yung mga ganong bagay. So syempre, the more mas elite na mas elite na resulta ang gusto mo, the more na mas kailangan mong mas maraming bitawan na walang kakwenta-kwentang bagay. So the more na mas masaya ka na ibigay yung attention mo dun sa mga bagay na maliliit na makakatulong para ma-optimize mo pa yung yung araw mo. So yun lang guys. So ganun ang ginagawa natin araw-araw. So syempre habang ginagawa natin yun, kailangan mo talagang magdire-diretso. Kasi ako ilang beses ko na sinabi na gagawin ko to, tapos hindi na naman ako nung dumating sa point na parang nakakapagod, tinigilan ko na eh. So dapat pag may naramdaman kang mga ganun, nakakapagod, nakakatamad, nagpo-push through ka sa mga ganung sa mga ganung panahon eh. Sa mga ganung panahon lalo ka dapat mag-push. Kahit wala kang motivation, energy, or hindi ka nakakaramdam ng purpose. So pag sinabi mo na gagawin mo, kailangan gawin mo pa rin siya. Alam mo na goal mo yun yung magpapasaya sa'yo. Embrace mo yung buong proseso. So kaya kayo guys, pare-parehas lang tayo ng biyahe eh. So kung kayo may anumang kayong goal sa buhay, kung ano man yung goal nyo na yan, madaling sabihin sa akin to na naniniwala ako na maaabot nyo. Maniniwala ako na naaabot nyo. Actually, naniniwala din kayo na naaabot nyo. Hindi nyo lang ma-hold yun araw-araw yung paniniwala na yun. Kasi pag naniwala kayo sa isang bagay, ang nagturo sa akin ito yung nung nag-champion ako noong 2018. Yun talaga yung pinaka nagturo sa akin. So ito yung pinakamalaking lesson na binigay sa akin ng bodybuilding. Na magtiis ka ng magtiis. Magtiis ka lang. Tiisin mo lahat ng hirap. Gawin mo lahat ng effort. Huwag kang magtanong. Huwag kang mag-hesitate. So pag may nararamdaman ka na negative thoughts, kailangan anahin mo kaagad. Alisin mo kaagad. So kailangan ganun ka everyday. Hanggang sa dahil ganun ka everyday, nakaka-addict maging ganun. So nakaka-addict maging pulido. So na sobrang pulido ka, alam mo yung gusto mo. Walang bagay na papayag kang makasira doon. So kung may ibang tao na nang bad trip sa'yo, hindi ka nila kayang bad tripin kasi masyado kang nakafocus doon. Na-train mo na natutunan mo yung i-train yung sarili mo na alisin lahat yung bullshit. Kasi ito yan eh. Kung gusto mo puntahan yung sobrang sagad na kondisyon, yung baon na baon talaga, i-require niya lahat sa'yo eh. I-require niya talaga lahat. As in walang iwan. Todo. Nakatapak sa gas, ganun. Pero dapat wise. Calculated. Yung ginawa ko kasi dati, hindi yun calculated. Talagang nakadiin ako sa gas nun. Walang, ganun siya.
Kadiin ako ng todo. So, utang na utang sa recovery yung hayop na yun. So, ito ngayon naman, masasabi kong naabot natin yung gitna. Mas kilala ko na yung sarili ko ngayon. Mas ano, masasabi ko na hindi na ako ego lifter. Masasabi ko na hindi na ako ego lifter. So, achievement ko yun na masasabi ko na finally hindi na ako ego lifter. Oo, yun nga yung malaking ano ko. Yun yung malaking nauuhaw ako Yun yung malaki kong achievement. Hindi na ako ego lifter. Grabe yung naturo sa akin ng bad experience. Yung injury. So, ang laki talaga ng naturo sa akin nun. Para pagdaanan ko yun ng ilang taon. Pero ito tayo ngayon, na-overcome natin yun. So, yung nilulook forward ko 4 years ago na sana mangyari, andito ko ngayon sa gusto kong mapuntahan. So, ang maganda doon, na-appreciate ko siya as is ngayon. Although may goal pa ako after this, na-appreciate ko na nandito ako sa stage na to. At ma-appreciate ko din dahil alam ko na yung susunod kong pupuntahan na level, pag bumalik ako doon, mahirap siya. Mahirap pero masayang biyahe. So panibagong biyahe to kasi kailangan ko lagpasan yung sipag nung dating ako eh. Kasi yung 2018 na version ko, tangina, napakasipag nun. Yun nga lang, napakatanga. Masipag na tanga. Na, hindi naman tanga. Taas ng ego talaga. Ego lifter talaga. Yun talaga siya. Ego lifter talaga. So, yun lang. Sobrang okay lahat, guys. So, ako din. So, sa mga nakasubaybay dito since day 1, sana nasa mas better din kayong place sa ngayon. So kung wala man, simulan nyo ngayong araw na ayusin. 'Di ba? So nakita nyo naman yung ginawa ko sa day 1 eh. 'Di ba? So yung storya, ito yung storya. Kumbaga, ito yung backstory ng anime. Kumbaga kung anime ito, parang kung anime yung buhay ko, ganito yun. Ito yung backstory nun bago siya naging superhero na tarantado. So magiging tayo. Abutin natin yung dahil ang story nito, aabutin lang natin yung pinaka max na potential, hindi lang sa buhat, hindi lang sa lahat, kumbaga bilang tao. So hindi pwedeng physical na lang. So kung aabutin mo yung full potential mo, naniniwala ako na kailangan baguhin mo lahat ng mali sa'yo. So alam ko lahat naman tayo may awareness na na hindi tayo perfect eh, pero may mga mali tayong ugali eh. So nababago 'yun. Kaya nga ang galing nga eh, kasi natutunan ko din Natutunan ko ding hindi manghusga ng tao na nagkakamali. Kasi na-realize ko tangina nagkakamali din ako eh. Na masasabi kong may mga pagkakamali din ako na masasabi kong nagkamali lang talaga ako. Hindi naman ako masamang tao. May mga ganun eh. So, ang masamang tao lang siguro, pag yung trip niya talagang magkamali, gusto niya talaga na nagkakamali siya, ayaw niya talagang baguhin. Pero kung nagkamali ka at inadmit mo naman sa sarili mo na nagkamali ka, di ba? Okay guys, I think inaantok na ako. So, may iniinom kasi ako yung mushroom na life cycle, yung reishi. Tapos nagmamagnesium ako 30 minutes bago ako matulog. So, pagka 30 minutes na, nararamdaman ko na yung antok.
Okay? So, busog na rin ako. Nakakain na ako. Wala na akong craving. So, bang. So, ganun ang setup dapat. So, ang setup ng kain ko, ayoko na magkwento. 10 minutes na, tangay na. Sige.